O eto nga, ito pa yung isang balita, Diyos ko po. Kamakailan, kaya nga sabi ko itong si Claire Castro. O ganun pa yung uso yo. Si Claire Castro ang hirap pagkatiwalaan. Bakit? Ang dami niyang hinahanap, ang dami niyang sinisilip na korap. Ultimong opisina nila korap. Ultimong office ng PCO korap. Oh, yung pinaka mareklamong tao na hindi naman importante nagpakitang gilas. Oh, ayun, sinibak. Oh, yung ahas na tumraidor sa kay Pastor Kibuloy na si Mike Abe na dating palamunin lang ni Pastor, ngayon naging kalaban na. At kung ano-ano ng mga kasinungalingan ang ipinakakalat tungkol sa kanila. Matapos siyang bigyan ng karera, akala niya habang panahon meron siyang tibay na maaasahan. Bopols panoorin nyo yung mga dati niyang show diyan sa PTV. 3 years after or 3 years na siya diyan sa PTV, walang viewers. Walang hiya. Tapos ikaw hindi ka na nga nagvo-views. Hindi ka na nga kilala. Tapos magmamalaki ka pa. Hayop ka. O, kita mo. O, ginawa niya sa mismong show niya. Binatikos niya, ipinahiya niya. Sino? Ito si Dave Gomez, si Claire Castro. Ipinahiya niya lahat. Bakit? Ang linis ng tingin nila sa sarili nila eh. Ang tingin nila, ang galing-galing ni Bongbong. Si Lisa Marcos, nagpapagawa na ng sinihan. Yung pala, bulok-bulok yung opisina ng state-sponsored na media outlet. Anong klase yan? Di ba? Nakikita mo talaga itong Mike Abe na to, mayabang, walang respeto. Ang laki ng ulo. Balita ko nga, hirap na hirap daw yung mga taga-PTV4 kung saan papadaanin si Mike Abe sa laki ng ulo. Hindi daw kasya sa pinto. Ang laki. Takin mo, wala ka namang bilang. Wala ka namang galing. Tapos babatikusin mo yung mismong opisina nyo. Kaya nga sabi ko, karma is a bitch. Karma is digital. Nakita nyo yung nangyari kay Fajardo. Si Fajardo pinadala sa Mindanao kung saan binaboy niya. Di ba binaboy nila ni Torre Mindanao? Binaboy nila ni Torre ang Davao City. Binaboy nila ang Kingdom of Jesus Christ. O kita mo, saan siya pinatapon? Sa Mindanao. O, kayong mga taga Mindanao. Pag nakita nyo si Fajardo, pindutin nyo yung doorbell niya sa ilong. O, para naman kahit papaano maalala niya yung mga kahayupan na ginawa nila sa Mindanao. Diyan sa may Davao. O, yung mga pulis sa buong Mindanao, binaboy ng mga yan. Pinadala doon sa Kingdom of Jesus Christ ang pagkain, isang kanin, tsaka ang ulam, sitaw. Pinagtatawanan nga ni Jay Guevara habang kumakain si Jay ng steak. Pinagtatawanan niya yung mga pulis doon eh. Binilad na ni Torre. O tapos ginawa pang mga homeless. Walang ligo, walang ahit. O hindi ba? Binaboy yung mga pulis dyan sa Mindanao, pinapunta roon. O para babuyin yung banal na dako. Kita mo nangyari sa kanila, karma. O kung alin yung sinira niya, doon pa siya itinapon. Tapos eto naman si Torre, kaya bang-yabang, akala din niya na hindi siya tatablahin noong administrasyon nito. Administrasyon na to, mahilig magsakripisyo ng mga alyado nila eh. Oh, sinakripisyo nung nakaraan si Torre. Sinasakripisyo ngayon yung mga diskaya, kaalyado nila. Yung mga walang kwenta, sinasakripisyo. Si Fajardo, sinakripisyo. Oh, pero si Zaldico, si Romualdez, sinakripisyo na ba? Hindi pa. Oh, ito na naman, sinakripisyo na naman si Mike Tae. Oh, yan ang problema. O ngayon, sino pa sa tingin ninyo ang kukuha rito sa kupal na ito? O kapag hindi pala nito nakukuha yung gusto niya, babanatan ka mismo. Mantakin mo yung boss ng istasyon, binanatan niya doon sa istasyon kung saan ang boss yung binabanatan niya. Ay, kung ako ang media outlet, wala namang bilang tong tao na to, kukunin ko ba to?
Siyempre hindi. Alam ko bastos eh. Alam ko walang modo eh. Alam ko mayabang eh. Kasi pwede naman niyang paratingin eh sa mga boss niya eh. Ng personal. Kung talagang matino siya. Kaya lang dahil bastos, dahil feeling niya mas magaling siya sa lahat, nagsarili siya. Binanatan niya sa show niya. Isinibak yung show niya. Sino ngayon ang nanalo? Di ba? Ngayon, wala ka na dyan sa istasyon. Sino ngayon ang kukuha sa'yo? Walang kukuha sa'yo. Sinong gago ang kukuha na ganito yung track record mo? Tinrider mo yung nagbigay ng karir sa'yo nung una. Tapos, lumipat ka. Tinrider mo rin yung yung nilipatan mo. Sino pang lilipatan mo? Pakinggan natin itong balitang ito. At ito daw si Dave Gomez ay alam naman daw niya pala yung problema. Pagdating ko dyan, alam ko naman yung problema eh. Ang problema kasi, si Mike Abe hindi makahintay. Gusto yata niya kasi nasanay siya sa SMNI eh. Ang SMNI, ang ganda-ganda niyan. Noong nakaraan nga, pinasabog yan eh. Pero ngayon, okay na ulit. Alam mo dyan sa studio namin dyan sa, dyan sa SMNI, para kang nasa, Antarctica, ang lamig. Ang linis-linis. Ang gaganda ng mga opisina, ang gaganda ng mga booth, ang gaganda ng mga conference room, ang ayos-ayos dyan. Tapos, ang babait pa ng tao, ang sasarap pa ng pagkain dyan. Ang linis ng mga CR, ang courteous ng mga tao, magalang dahil mga member ng KOJC, yung mga nandyan dyan. Inalagaan siya dyan. Alam niya kasi yung standards ng SMNI. Kaya siguro, pagdating niya sa PTV, akala niya napunta siya sa the land of flowing milk and honey. Akala ni Mike Tae, napunta siya sa, dahil, state-sponsored. Akala niya siguro, may sarili siya sigurong opisina. Akala niya, na makakapaglagay siya ng malaking pangalan niya sa may lamesa niya na Mike Tae, ganun. Akala niya siguro na mas magiging masarap ang buhay niya ron. Di nagsisi siya. Siya mismo ang nagbisto na impyerno pala yung 3 taon niya ron. Ganyan ang karma ng Diyos. Ganyan ang karma ng Panginoon. Kung gaano mo itinataas yung sarili mo, lahat ng mga gusto mo, hindi mo makukuha. At magiging miserable ka kasi nga, demonyo ka. Kaya ayan si Mike Abe, demonyo yan. Yung mali, nagiging tama dyan. Yung tama, ginagawang mali niyan. Yung matitino, ginagawang masama niyan. Kaya itong matandang to, wala na to. Wala nang buhay to. Kita mo, tinanggal nila yung video niya. Yung vlog niya, tinake down niya. Bakit? Kasi nga, bobo, when you are mad, do not make decisions. Kasi oftentimes, magkakamali ka talaga. Oftentimes, magpalpak talaga yung mo. Kasi nga galit ka eh. Nagdi-decide ka according sa emotions mo. Dapat hindi ganun, sir. Sabi nga nila, do not make decisions when you're happy and when you're sad and angry. Wag na wag dahil mali ang magiging desisyon mo nun. Bobo si Mike Tae eh. Alam mo ba na nung nawala yan sa SMNI, tuwan-tuwa yung mga taga-SMNI. Hay, salamat. Nawala na itong sweetik na ito. Hindi nila sinabi yun. Siyempre, mababait yung mga taga-KOJC. Pero nung nawala yan dyan, nagpalitsyon pa yata sila eh. Ay, salamat. Wala nang mali-mali dito. Wala nang bobo mag-Ingles. Wala nang tatanga-tanga. Sige, sa inyo na yan. Basura yan. Ayun. Alam mo, napunta siya sa basurahan dahil basura siya eh. Dahil siya sinasabi niya, yung istasyon daw nila PTV4, basura. Tumutulo yung kisame. Ang init, walang aircon, intermittent daw. Meron ngayon, memya, wala na naman. Kaya pala si Mike Abe minsan parang naligo ng suka. Dahil ang init-init na ka-Amerikana. Diyos ko po. Wala na. Hindi ka na rin makakabalik sa SMNI. Kasi ang SMNI kahit walang prangkisa, nako, ang ganda-ganda dyan. Napunta na rin ako sa ibang mga istasyon. Diyan, ang ganda-ganda dyan. Ang ayos-ayos dyan. Tsaka sila dyan, religiously, nag-update sila ng mga, nag-update and nag-upgrade sila ng mga gamit dyan. Pakinggan natin
Itong sagot ni Gomez. Pa ang Presidential Communications Office sa aligasyon ng korupsyon sa ahensya. Ang tindi. Ang sinabi niya, may corruption sa ahensya. May corruption dahil tumutulo yung kisame? Dahil kung may corruption na, wala pang ebidensya, nagsasalita na. O eto naman si Claire Castro, ang hilig magmalinis, ang dumi-dumi naman pala sa opisina nila. Tapos di umanong may corruption pala sa kanila, hayop na yan, hanap ng corruption ng iba. Dapat tanungin to Oy, Claire, ikaw ba, yung PTB, hindi mo ba napapansin na madumi? Bakit sita ka ng sita sa iba, ang dumi-dumi pala sa inyo? Yan yung sinasabi na, linisin nyo muna yung bahay nyo bago kayo manita ng iba. O nag-alaga kayo ng ahas. Si Mike Abe, hindi lang ahas. Pucha, ahas na aso. O ano nangyari ngayon? O di tinuklaw kayo. Hindi lang kayo tinuklaw, kinagat pa kayo. May rabies pa naman yan. Mantakin mo, doble ang lason nyo dyan. May rabies na, meron pang kamandag. Oo, lugi kayo dyan kay Mike Abe. Talagang pag nakagat kayo niyan, magiging zombie kayo Kasunod ito ng revelasyon ng isang PTV anchor laban sa state-run network. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Francis Folve. Kinumpirma ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez ang mga paratang ni dating People's Television Network anchor Mike Abe. Utik dati. Dating PTV4 anchor. Ibig sabihin, sinibak, palakpakan. Alam nyo PTV4, kaya bulok kayo. Alam mo, okay lang na bulok yung building. Okay lang yun. Ayos lang yan. Ang mahirap yung may bulok na tao sa loob. Ayan, si Mike Abe, bulok yan. Kaya na-highlight masyado na bulok yung building nyo at saka yung opisina ninyo. Kasi nga, nagdala kayo dyan ng bulok na tao Natural, magdala ka ng basurero dyan. Basura ang output niyan. Basurero yan O, yan ang problema. Yun ang problema nyo. Ngayon, natanggal na yung basura. O, aalwan na yan. Sigurado magiging okay na yan. O, sasabihin na naman niya, kita nyo? Kita nyo dahil sa akin, nagpaganda nila yung istasyon. Tanga. Talagang pinatutulo nila yung kisame doon at saka barado yung mga inidoro para lumayas ka. Oo, dahil buwisit ka sa buhay nila, dahil bastos ka, wala kang modo, wala kang utang na loob, hayop ka. Kaya ngayon, sige, patuluin nyo, patayin yung aircon. Hindi ka nakakalata, minsan may aircon, minsan wala. Pag ikaw nandiyan dyan, walang aircon. Pag wala ka dyan, ang lamig-lamig. Pinapatayan ka ng aircon, bakit? Sayang kuryente sa'yo. Mantakin mo, wala namang nanonood sa show mo, tapos gusto mo naka-aircon ka pa, dapat nga wala kang ilaw Dapat nga kandila lang yung ilaw mo dyan so malamang pinapatayan to ng kuryente at saka ng aircon. Bisit na siya, 3 taon yan tinitis. Isip mo yan, gaano ka-impyerno ang buhay ng kupal na ito. Matapos niyang umalis sa SMNI, ang yabang-yabang niya sa vlog niya, na parang ang sarap-sarap ng buhay niya, umamin siya 3 taon, bulok yung opisina niya. Yung pinagtatrabahuan niya, bulok. Hagdi-hagdan lang, tapos tumutulo yung mga kisame. Walang aircon. Saan ka naman, ang init ng ilaw na yan, tapos walang aircon. Tanga, sinasadya nila yan para umalis ka. Tingnan mo, pag alis mo, gaganda yan. Ikaw lang talaga nila, salot dyan. Sa mga sirang pasilidad ng state-run network. Yung pinarating ni Mike na mga issues dun sa kanyang dun sa kanyang programa, actually nakarating na rin sa attention ko yun, So very early on, unang bisita ko pa lang sa PTV4, nakita ko na nga yung mga sinasabi niyang tumutulong mga bubungan, sirang aircon. Ayon kay Gomez, naiparating na niya ang mga kakulangan sa PTV sa budget deliberations ng PCO sa Kamara. Nung nag-testify ako sa Congress to present and defend our budget, mga 3 weeks ago pa, naimungkahin na natin sa Kongreso na kailangan talaga ng pondo ng PTV4 para ma-rehabilitate yung PTV4. See? So hindi mo alam, Mike Abe, na itong amo mo is asking for budget para maayos ang opisina nyo? Di ka marunong mag-antay.
Pero sa totoo lang, mabuti na lang din. Balita ko, ang saya-saya nila sa PTV4, wala ka na. Oo, dahil sa wakas, mabubuksan na daw nila yung aircon. Kasi wala ka na, lumayas ka na. Nauna na rin kinumpirma ni Gomez sa Billionario News Channel na accurate ang mga pahayag ni Abe patungkol sa gusali ng estasyon. Sa kanyang live stream noong Huwebes na burado na ngayon, inisa-isa ni Abe ang mga nakarating sa kanyang mga problema sa... Burado na, ba't yun naman binura? Ay, ina nakakaawa, no? Imaginein mo, tinan mo ha, ganun kagago sila, no? Kinuha nila, tapos nilaglag nila. Papaano kung inutos pala sa kanya to? Na, sige nga, gamitin mo yung show mo. Total, wala naman nanonood sa show mo. Gamitin mo yung show mo, magreklamo ka para makahingi tayong budget. Oo, para makahingi tayong budget sa Congress. Kasi magrereklamo ka, ganito, ganyan, mahirap, ganito, ganyan. Diba? 3 taon mo nang tiniis. Kung kailan tumagal ka ng 3 taon, doon ka pa nainis. So baka inutusan nila, o sige, gawin mo yun para makahingi tayong budget sa Congress, ha? O sige. Ginawa naman ni tanga. O ayun, tinanggal siya. O bakit hindi ka tatanggalin? Kasi ang bobo ng PTV4, kung tinarantado na sila, nandiyan pa rin sa kanila. Anong klaseng pamamahala meron tong mga nasa gobyerno pag ganyan? Siniraan na kayo, arap-arapan, tapos papanatilihin nyo pa dyan. Ay, sasabihin nyo na, hindi, sinabi lang naman niya kung ano yung totoo. Gago. Inamin mo lang na gobyerno nagpapatakbo rito sa opisina na to, tapos bulok. Di ibig sabihin, bulok, pati yung may-ari, or yung nagdadrive ng gobyerno, o yung presidente, o yung yan, PCO. Ang dami-dami yung proyekto, tapos itong sarili yung bakuran, hindi nyo maayos-ayos, walang hiya, nakakahiya kayo. So kung ginamit lang nila si Mike Abe, tapos sinibak nila, kawawa naman si Mike Abe, no? Walang kukuwang istasyon dyan, eh. Wala talaga. At kung meron man, nako, napakatanga nung istasyon na yun. Oh, kung ako, dalhin nyo na to sa Cambodia, total, nagpunta naman na si Bongbong doon, isama niya na to, tapos nangangailangan sila ng mga reporter doon. Oo, kasi maraming gubat doon, eh. Oh, i-report niya yung mga alitap-tap sa gubat sa Cambodia para may silbi siya. Dito sa Pilipinas, wala yan. Wala namang kwenta magbalita yan. PCO. May mga sangkot din daw sa korupsyon, pero hindi naman niya ito pinangalanan. Wala pang pahayag sa ngayon si Gomez. Maganda naman, ah. Maganda naman yung office, oh. Natutulog pa nga yung mga tao, oh. May nakasabit pang helmet. Meron pang bagong Pilip. Maganda naman, ah. Dito, pero oh, ayan, oh, maayos naman, eh. Ikaw naman, Mike Abe, nag-i-expect ka pa ng magandang opisina, hindi ka naman magaling. Oo, mag-expect ka ng magandang opisina kung mala Ted Pailon ka, ganyan, mala Mike Enriquez ka, kung mala Noli de Castro ka. Pero kung Mike Abe ka lang, anak ng tinapay, ang ina, walang nakakakilala sa'yo. Nakilala ka lang dahil sa buwisit sa'yo, eh. Oo, pero kung hindi dahil kay Pastor, di ka mo makikilala. Walang hiya. Ang tinan mo, ayos-ayos naman, oh. Sinasabi niya diyang, lahat ng opisina dito, ganito, ganyan, maayos naman. Maswerte ka nga, dapat nga sa doon ka sa garahe nag-o-opisina, eh. Oo, para lahat ng usok ng tambutso ng mga sasakyan ng PTV4, masinghot mo dahil malaki naman yung butas ng ilong mo. Walang joke ka talaga, oh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo
sa